Okay class, welcome sa ating final review. Bago ko kayo tuluyang bitawan sa tunay na mundo ng pagnenegosyo, we really need to distill yung mga pinakamahalagang rules sa modern business regulation. Sa masterclass na ito, we're not just reading the law. Alamin natin kung paano ito ginagamit as a shield at minsan paano ito nagiging trap para sa mga hindi nakahanda. So, ready na ba? Daanan natin ng mabilis ang syllabus for today. We have 5 areas: the digital frontier, financial integrity, fair play, protecting ideas, and lastly, valuing human capital. Let's dive right in. Section 1. The Digital Business Frontier. Gusto kong isipin nyo tong senaryo na to. Kasi nangyayari na ito. Let's say may isang logistics company na gumagamit ng fully autonomous AI drones. Paano kung bigla na lang mag-malfunction yung AI? Nag-hallucinate tapos bumangga sa isang bahay? Ang tanong, intentional crime ba ito ng kumpanya, kaya hindi pwedeng sagutin ng insurance? Dito papasok yung napakagandang distinction ng batas natin. Para masabing intentional act, kailangan ng human volition, di ba? Dapat may taong may gusto na mangyari yun. Pero yung software malfunction, walang human intent yan. Kaya sa mata ng insurance law, isa itong fortuitous event o hindi inaasahang aksidente at hindi sinadyang krimen. Meaning, sasagutin pa rin yan ng insurance. Ngayon, let's shift gears. Paano kung yung nag-crash yung digital database nyo, tapos na-expose lahat ng sensitive personal info ng mga clients nyo? Class, please burn this into your memory. Kapag na-discover nyo yung data breach, you have exactly 72 hours, 72 oras, para i-report ito sa National Privacy Commission. Walang exemptions. Kung lumagpas kayo dyan, expect very heavy penalties. Moving on to Section 2, Financial Integrity and Risk. Kapag naging successful ang negosyo nyo, syempre, papasok ang malaking pera. Dito, mahalaga yung tinatawag nating infection doctrine sa anti-money laundering laws natin. Isipin nyo parang virus yan. Yung maruming pera nakakahawa sa malinis na pera. Kaya pag pinagsama nyo ang illegal proceeds at ang lehitimong kita nyo sa iisang bank account, binibigyan nyo ang authorities ng power na i-freeze at kumpiskahin ang buong account nyo. Literal na buong account kasama yung malinis mong pera. Para makaiwas sa gulo, kabisaduhin nyo tong mga numbers na to para sa inyong compliance dashboards. Ang cover transactions, kailangan i-report pag lumampas ng 500,000 pesos in a single day. Yung cash sales sa real estate, pag lumampas ng 5 million pesos. Pero tingnan nyo yung suspicious transaction. Kahit magkano pa yan, kahit barya lang, basta amoy krimen o kadudududa, you have to report it. Now, ang ganda ng part na ito kasi the law really protects whistleblowers. Kung nag-report ka ng suspicious transaction in good faith, papasok yung safe harbor provision. This acts as your absolute legal shield. Ibig sabihin, immune ka. Walang pwedeng magsampa sa'yo ng kasong sibil, kriminal o administratibo nang dahil lang sa pag-report mo. When it comes to bank secrecy, wag na wag niyong paghahaluin tong dalawa. Yung mga peso accounts natin, unti-unti nang nagkakaroon ng exceptions yan, tulad ng sa plunder investigations o mga bagong anti-scam regulations. Pwedeng silipin ng gobyerno. Pero yung foreign currency accounts, absolute fortress of secrecy yan sa Pilipinas. Strict talaga, kailangan ng written consent ng depositor bago masilip, no exceptions. Next up, Section 3, Fair Play and Competition. Okay, sa negosyo, may mga diskarte at may mga direktang krimen laban sa merkado. Itong mga nakikita nyo, tulad ng sabwatan sa presyo o paglimit ng produksyon para tumaas ang demand, these are per se illegal. Ang ibig sabihin lang yan, bawal siya point blank. Kahit gaano kakaganda yung economic excuse nyo, the moment na patunayan ito, wala na kayong lusot sa korte. Pwede naman kayong maging pinakamalaking player sa industriya, walang masama doon. Pero, if you weaponize that dominance, like sinasadya niyong ipitin o pabagalin yung isang startup para hindi sila makapasok sa market kahit wala naman kayong valid technical reason, iyan na yung tinatawag na abuse of dominant position. Tumawid na kayo sa legal line. Sa mga nagpaplano mag-expand through mergers and acquisitions, listen to this carefully. Patience is literally a legal mandate. Pag tinuloy niyo yung bentahan ng hindi pa tapos yung review period ng regulators, that's called gun jumping. At ang consequence, hindi lang kayo basta magmumulta, mavo-void yung buong transaction nyo. Literally canceled yung billion-billionong deal nyo. Let's proceed to Section 4, Protecting Ideas and Innovations.
Pagkatapos masecure ang pera at market position, you need to fiercely protect the core of your business. Huwag mo confuse dito sa dalawang to. Ang trademark, logo nyo yan. Pinapakita nito kung sino ang source o sino ang gumawa ng produkto. Ang trustmark naman, tulad ng mga nakikita nyo galing sa DTI or ISO, nagpapatunay lang yan na sumunod yung produkto sa standards ng industriya. Magkaiba sila ng function. Kahit na madalas nating mabalitaan na sa ibang bansa, pwede nang mag-register ng specific sound, amoy o lasa as a trademark, remember na dito sa Pilipinas, hindi pa natin pwedeng gawin yan. Locally, kailangan pa rin na visible sign o nakikita ng mata yung intellectual property nyo para mairehistro. Dito naman sa copyright, ang ganda ng principle natin. The exact moment na matapas mo yung isang artistic work, like a brilliant software code or a marketing module, protektado na agad yan ng batas. Irrespective of registration. Hindi mo na kailangan ng papel galing sa gobyerno para masabing pag-aari mo yon. The second you create it, it's legally yours. Finally, Section 5, Valuing the Human Capital. 6 na buwan. Yan na lang ang required months of service ngayon para makapag-avail ang empleyado ng leave sa ilalim ng Expanded Solo Parents Welfare Act. Dati kasi 1 taon yan, so this is a huge reduction. As future managers, you really need to keep up with these rules para iwas reklamo sa HR. Now look at the fourfold test. Hindi nyo pwedeng tawaging independent contractors lang ang mga tao nyo para makatakas sa SSS o PhilHealth contributions. Dahil kung meron kayong power of control, meaning kayo ang nasusunod kung paano, kailan at saan nila gagawin yung trabaho nila, sa mata ng batas, empleyado nyo sila. Wala kayong takas dyan. At kahit mag-outsource pa kayo ng mga security guards, IT staff o janitor sa ibang agency, never forget solidarity liability. Kapag hindi binayaran ng agency nyo yung mga manggagawang nakadeploy sa inyo, kayo ang mananagot. Babagsak yan ng direkta sa balance sheet ng kumpanya nyo. Class, as we wrap this up, the business landscape is changing so incredibly fast. Kaya iiwan ko sa inyong tanong na to. As technology outpaces tradition, paano nyo babalansehin yung pag-push for innovation at yung pagsunod sa mga batas na nagproprotekta sa ating lipunan? Kasi sa totoo lang, ang tunay na corporate leadership is not just about disrupting the market. It's about mastering the very rules that hold that market together. Maraming salamat sa inyong lahat and good luck sa inyong paglabas sa tunay na mundo.